Ang batang ito, pagkasilang pa lang, may gintong kutsara sa bibig. Ang duyan hindi gawa sa ginto kundi puno ng mga diamante o kaya'y mga papel na pera. Pati ang mga pacifier, gawa pa sa purong ginto. Ang pangalan niya ay Richie. At ang kanyang ama, si Angie, ang pinakamayamang tao sa buong kalawakan. Laging naglalakbay gamit ang pribadong eroplano na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Nag-iisa lang siyang anak. Si Richie ay minamahal ng libu-libong tao. Kahit naabala ang tatay mo, nakalimutan pa niyang maghintay para sa paborito niyang laro ng basketball kasama si Richie. Nagtayo si tatay ng basketball court sa likod bahay para dito. Kumuha pa siya ng isang top tier na manlalaro bilang training partner. Pero kahit na mayroon na siyang lahat ng ito, patuloy pa rin ang mga problema ni Richie. Si Richie ngayon, tulad ng dati, ay dumalo sa isang ribbon cutting event ng kumpanya. Ngunit nang magbigay siya ng talumpati, aksidenteng nakita niya ang ilang mga bata sa slum na naglalaro ng baseball. Gusto rin niyang sumali pero pinigilan siya ng gwardya. Diyan lang napansin ni Richie. Wala pala siyang kaibigang makalaro ng malaya tulad nila. Ang mga kabataan na kasamahan ni Richie, hindi nila pinag-uusapan ng kontratang 100 milyong dolyar, kundi abala sa pagsusuri ng ibang mga bansa. Ngunit ito ay nagpaparamdam kay Richie ng labis na kalungkutan. Kinabukasan, tinanggihan niya ang 100 milyong kontrata. Pero iniisip pa rin niya si Richie. Hindi galit si Richie. Ginagamit ang pang-aakit upang makuha ang atensyon ng isang babae. Gusto ng babae na magtaya ng baseball kay Richie doon mismo. $5. Paano naman ang $10? 100,000 ay 100,000. Hindi 100,000, kundi $10,000. Ikaw ay katumbas ng $10,000 pagkatapos. Ang resulta ay natapos ang laro agad nang magsimula. Pinatumba ni Richie sila gamit ang isang mabilis na pagtakbo pauwi. Hindi tinanggap ng babae ang pagkatalo. Hindi lang tinanggihan ang imbitasyon ni Richie. Sinabihan pa niyang umalis si Richie agad. Umalis si Richie nang hindi nagsasabi ng kahit anong salita. Kinabukasan, noong una, nagplano ang buong pamilya na magdaos ng kaarawan para sa reyna ng Inglaterra. Ngunit nakita ni nanay na si Richie ay parang nawala ng gana, kaya't nagpasya siyang magpahinga na lamang si Richie sa bahay. Ngunit pag-uwi niya, isang malaking sorpresa ang inihanda ng Katie Wala para kay Richie. Dinala nga pala ng Katie Wala ang mga kaawa-awang bata. Ipinagpatuloy niya ang mga bata sa bahay ni Richie bilang mga bisita, at agad na nagustuhan ng mga kaawa-awang bata ang buhay mayaman. Bukas ang McDonald's diretso sa bahay mo. May sapat na espasyo sa likod bahay para mag-drive ng go-car. May maliit na lawa pero kayang magliyag ng bangkang may makina doon. At may mga merienda na laging available kahit saan, kahit kailan. Roller coaster, mga human cannonball at kung ano-ano pa. Mga ito ay mga laruan lang ni Richie. Mabilis na natutunan ng mga bata si Richie. Ito rin ang pinakamasayang araw mula nang ipanganak si Richie. Pero sa mga sandaling iyon, biglang nagulat ang Katie Wala ng ilang balita. Pero hindi nakakita ng anumang signal mula sa mga magulang. Ang utak ng aksidenteng ito ay ang tiyo ni Richie. Ang mayamang pamilya ay biglang nawala. Ipapamana niya ang buong ari-arian ng pamilya kay Richie. Bumaba si Richie sa eroplano sa huling minuto, kaya nakaligtas siya sa kapahamakan. Kaya, si Richie ang naging unang tagapagmana ng pamilya. Ang hindi inaasahan ng kanyang tito ay, bata pa lamang si Richie. Ngunit ang kanyang talas ng isip sa negosyo ay nakahihigit na kay Mr. Bo. Ilang pagpupulong lamang. Ganap na napasuko ni Richie ang lahat ng shareholder, at iniwan ang kanyang tiyuhin na parang isang outcast. Ngunit hindi sumuko ang tiyuhin niya. At nag-isip siya ng isang maruming plano. Sa unang pagkakataon, siya ay nagpadakip sa kanyang matapat na mayordomo dahil sa korupsyon. At pagkatapos ay ikinulong si Richie sa bahay sa ilalim ng pangangalaga. Pinatay ng tiyuhin ng mayordomo sa bilangguan. Ngunit ang lahat ng plano ng tiyuhin, narinig ng lahat ng doktor sa laboratorio. Matapos malaman ng tungkol kay Mr. Nguo, agad na sinabihan ng doktor si Richie sa lahat ng nangyari. Ang unang prioridad ay ang pagsagip sa kanyang matapat na tagapamahala. Ngunit ang pagnanakaw sa bilangguan ay tiyak na hindi magtatagumpay. Sa puntong ito, naglabas ang doktor ng isang lihim na armas at ibinigay ito kay Richie. Ito ang bote ng espesyal na solusyon na kayang magpapandila ng kahit anong material. Kinabukasan, natanggap ng tagapangasiwa sa bilangguan ng pakete mula kay Richie. Inisip niyang ordinaryong toothpaste lang iyon, at malapit na niyang gamitin. Kinuha niya ang papel at binasa. At natuklasan niyang ang laman pala ay isang corrosive na likido. Nagsimula na rin kumilos ang mga mamamatay taong sinugo ng tiyuhin mo. Pero hindi inaasahan na ang mayordomo pala ay isang dalubhasa.
Hindi lang niya napatay ang mga mamamatay tao, pati ang mga damit nila ay nakuha pa ng mayordomo. Nakatakas ang mayordomo. Pumunta sa kaibigan ni Richie, na balak gamitin ang computer nito para mahak ang pribadong network ng sistema, para malaman kung nasaan ang kanyang mga magulang. Ang resulta ay isang lalaking nakakita ng kakaibang bagay sa pamamagitan ng surveillance. Sumugod siya sa silid at pinatay ang internet. Hindi pwede. Kailangan bumalik si Richie sa bahay at i-restart ang programa. Gumamit sila ng catapult para itapon ang bag ng fertilizer sa mga gwardya. Pagkatapos mawala ng malay ang mga gwardya, agad silang bumaba sa basement. Doon nila natagpuan ang doktor na nakatali. Sa tulong ng doktor, isang espesyal na gamot ang inihanda. Ang fountain ay maaaring ayusin upang magwisik ng bula upang makuha ang atensyon ng mga gwardya. Pagkatapos ay may ilang mga kaibigan na nagbukas ng electrical box para i-hack ang buong screen. Sinamantala ni Richie at ang Katie wala ang pagkakataon para makapasok sa silid. Ngunit hindi nila inaasahan. Ang tiyuhin ay naghihintay na. At hindi alam kung saan nakatago ang yaman. Hindi inaasahan na diretsong sisigat si tatay. Sinabi niyang nasa likod ng kurtina. Binuksan ng tiyo ang kurtina at tumingin. At nalaman na ito pala ay isang bundok na inukit na may hugis ng 3 miyembro ng pamilya Richie. Na-shock ang tiyo. Ito talaga ay isang bundok ng yaman. Pagkatapos ay dinala ng tiyo ang mga magulang ni Richie sa bundok. Ngunit ang password pala para mabuksan ang pinto ay ang awit ng mag-asawa. Aawit ako ng kantang ito. Mabubuksan ang pinto. Buksan mo agad ang pinto. Tama ang password. Nakakatakot. Ngunit nang mabuksan ang pinto, nabigla ang tiyuhin. Masa ng aso. Pag-aayos. Basahan. Wala namang halaga. Malinaw na ito'y isang basurahan. Ang tiyuhin ay galit na galit at gustong patayin sila agad. Si Richie ay tumakbo papunta sa isang panganib na napakatindi. Galit na galit at binaril siya ng tela. May pala, nakapag-iingat si Richie. Kaya sinamantala ng mga magulang ang pagkakataon, binigyan ng isang malakas na suntok ang lalaki at tumakbo palabas ng pinto. Ang pamilya ay natulak sa dulo ng bangin. Wala na silang ibang pagpipilian kundi ang umakyat at kumapit sa ibang bagay at bumaba sa bangin. Ang isang pamilya na 3 ay nahulog sa isang sitwasyon ng kawalan ng pag-asa. Bumagsak siya sa ilalim ng mga paa, at sa mga sandaling iyon, ang tagapag-alaga ay kumuha ng isang bato at pinukpok siya. Niligtas ang pamilya ng 3 miyembro ng pamilya ni Richie. Wakas ng pelikula. Sa huli, natagpuan ni Richie ang pinakamahalaga niyang bagay, ang ilang tunay na mga kaibigan.